Ayan, magandang araw po sa lahat at ngayon po ay mainit na po rito. Kaso ang init po ay may kasamang lamig. Yun ho ang delikado. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung lamig at init po, pag nawala po yung lamig, doon po lumalabas ang kulay mong black. Kaya ayan. Kaya nung pumunta po kami sa Sialala, 'di ba po mainit tapos super lamig. Tapos nung umuwi ho kami rito, ang kulay ho namin ay na-sunburn. Kaya ganyan, yan po ang buhay namin dito. So ngayon po, last day ng exam nung isa kong estudyante na magse-celebrate ng birthday for tomorrow. And ayun ho yung first na inalagaan ko rito at ang hindi ko maintindihan kung tawag niya sa akin. Minsan tawag niya akong mama, minsan tinatawag niya ako sa pangalan ko. Kaya naman niya pa ako tinatawag na mama dahil nagselos yung mama niya sa akin. Ang sabi ng mama niya, hindi ako ang nanay mo, si Melissa. Kaya yun, pinagalitan ko yung nanay niya. Ay, sus ko, hindi ko alam nagsiselos pala sa akin. Kasi hindi ko nagpapakarga yung anak niya. Dahil since born po ako ang nag-alaga at natutulog po sa akin. Ayan. At hindi ko siya mahalikan ng nanay niya at ayaw niya. Ako lang ho ang gusto niya. Kaya yan po ang aking alaga. Grabe, dalawa ho yung alaga ko. Supposed to be dalawa ho talaga yung alaga ko. Yung bunso, super pong sungit. At yung unang naalagaan ko na 11 years na siya tomorrow, no? And yun ho, super bait. Pag nakita niya po nakasimangot ako. So, tinitignan niya ako, pinagmamasdan lang niya ako. So, pag nakaupo ako, lalapit yan, papakantong tapos para ba yung baby na yayakap sa'yo, hahalikan ka niya, ganun. Tapos sabi, tatanungin ka niya, anong problema? Sabi niya ganun. So, ganun po yung aking alagang yun. Kaya, love na love niya ako. Minsan sinasabi ko sa kanya, huwag kasi dito sa akin punta. Punta ka na sa mama mo kasi yung mama mo nagsiselo sa akin dahil sa'yo. Happy ko nang ganun. Sabi niya, no, hindi naman niya ako, lagi naman niya ako pinapagalitan. Pag nasa school naman, hindi niya ako binibigyan ng baon. Si tatay lang daw niya ang nagbibigay. So, yung father po nila is super po malapit sa mga bata. Pero yung nanay po, pagdating po yan, tutulog lang, kakain, lalayas na naman. So, bali ho yung lalaki ang talagang super sa mga bata. So, kayo po, kumusta? May mga alaga po kayo dyan, mga nandito sa Middle East, kumusta ang mga amo nyo? May mga alaga po ba kayong kasing tulad ng alaga ko na super kong magmahal? So, uh, anyway, talagang nagkaroon ho ng earthquake dito kanina ata, 2.5, no? Pero hindi ho naramdaman dito sa amin. Siguro naramdaman doon sa mga part ng mga bulubundukin. Kasi ho dito sa amin, puro ho bato. Kaya pag nagkaroon po ng typhoon, nagkaroon po ng nag-landslide ng ganyan, marami pong natatabunan ng bato. Kaya ang hirap kong mahanap. So, one time, maybe kasi last day, no, wala na silang pasok. Tomorrow din sa last day ng exam niya. Ah, hindi ko alam kung saan na naman kami magdalagala o pupunta na naman kami ng kung saan bundok. Alam niyo rito wala naman po ibang pasyalan kundi bundok. Ayan, ganyan po. So, yung isang alaga ko, alam po nakasilip sa bintana, ayun sinisilip niya ako at hindi makalabas yun pag hindi nagtututbrush kasi pinapagalitan ko. At alam niyo naman, ayun siya. Hindi ko mahirap kasi bata ko tumakbo dito At wala akong pasok yun. Grade 4 pa lang po. Next year, grade 5 na kaya. So, magdadalaga na yung mga alaga ko. Wala akong alagang lalaki. Kasi po, ang anak nila ay puro babae. Ayan. So, ano pa ang ating pagkikwentuhan? Kung mayroon po pa kayong YouTube channel, kasi supposed to be po, marami po akong nai-post sa YouTube, sa reel po. Long video po, ang hirap po kasi makapagkuha ng long video dito, kasi sa loob lang po ako ng bahay. So, minsan sa pagluluto naman,
yun lang naman ang niluluto ko. So, papaano pang merong ibang ano 'no, ibang recipe kundi saluna, gano'n, makbo, ay piniritong itlog, yun lang. At saka hindi naman ho sila kumakain ng agahan, basta coffee lang, go school, then gano'n lang. So wait po ano, kasi i-open natin yung gate dahil po darating na yung aking alaga. Yan, matatapos na po ang school. Dahil 2 hours lang po ang kanyang exam. Kaya ngayon ay pupunta tayo doon. Ayan, tingnan niyo po, oh. Ayan. So, ang lawak po ng ano po, ng lupain nila, oh. Ah. So, yung bahay namin ay litrang C. Litrang C po. At hindi ho kayo magtataka na ang CR namin ay 7 at ang room ay 8. So, ayan. Ayan po, oh. So, nandito po ako sa main at kukunin ko po yung susi sa loob. And, ang pangit ko. Ayan. Wait po, ano po? Kunin natin. Andito po tayo sa loob ng sala. Pakikita ko lang po sa inyo yung sala namin. Ayan, bago po yan. Kung sana 7 years na po kami rito sa bahay na to. Kasi doon po, inangungupahan lang po kami doon sa Tramad. 2 years sa Tramad at 2 years po dito sa likod ng may school. So, lumipat naman kasi kami dahil mag-aasawa yung anak nung may-ari nung bahay na nirerenta nila. At dali-dali hong pinaalis sila kaya masama yung loob ng amo kong babae nung umalis doon. Kaya I don't know kung pinakausap niya ngayon. Kasi 10 years na raw sila doon tapos bigla silang pinaalis. So ito naman, minadalay rin po itong bahay na ito. Supposed to be ho second hand lang itong bahay na ito. Kasi minadali ito dahil nga doon po sa nilipatan namin ay meron din pong ilipat na iba. So, i-renovate po. Kaya, yun, madalian pong inayos to. Kaya, ayan nga, tinan nyo, yung mga ano namin, oh. May mga, hindi ho maganda ang Hindi ho maganda ang pagkapalitada. So, super pangit. Grabe. Ay, nako. Sobra na. And, I don't know kung i-renew pa nila ang kontrata ko, no? Kasi, siyempre, nasa 61 years old na po kasi ako. So hanggang 60 years old lang po kasi lahat ang no. Pero hindi ko alam kasi sa caretaker ako eh. Hindi ko alam kung Pero pag okay ka lang naman sa family, sana nga i-renew pa nila, no? And dito lang naman po ako kumukuha ng lakas para sa pagpaparal ng mga anak ko, no? Kasi mayroon pa po akong college na 2. So, yung aking doktora po gusto pong mag-aral huli nung panganay kong babae. Gusto niya pong mag-aral uli ngayong February ata. Or ngayong January ba, parang gusto niyang mag-enroll. No, magmamasteral po siya. So, hope sana ay makayanan ko. Kasi ako lang po ang gumagalaw sa amin. Yung father po nila ay ibang ginagalaw. Doon po sa ibang babae. Yan ho ang hirap eh. Pag nag-abroad ka, abroad yung ano mo. Supposed to be hindi ho kami kasal. Kaya, wala akong masabi. Parang single mom. Supposed to be wala na akong balak talagang bumalik doon. At simula kasi nung tuwing uuwi ho ako siyempre iba yung napapakiramdam ko na parang parang iba ka sa kanila, no? Ganun. But I don't know, hindi ko ma-explain sa sarili ko. So anyway guys, thank you very much for watching at mahaba-haba na po ang aking videong nagawa. So thank you very much. Hope nagustuhan nyo ang aking story for today. Bye! I love you all. Please subscribe my channel guys. Thank you very much. Bye!